Ngayong gabi sa The Veronica Chronicles. Sinasabi dito na walang record of birth itong dalawang anak nyo. Ayon sa datos ng isang non-government organization, mahigit 7 milyong Pilipino ang walang katibayan ng kanilang kapanganakan o birth certificate. At 3 milyon sa mga ito, mga bata. Kahit sinong tao dapat po talaga human rights po natin na magkaroon ng birth registration. Dapat libre kasi kung susundin natin ulit ang Convention on Rights of Children, ay talagang bawat bata na ipanganak ay dapat ma-register. So dapat service ito ng gobyerno. Karapatan ng bawat bata sa mundo ang magparehistro. Pero sa Pilipinas, nakababahala ang bilang ng mga Pilipinong hindi rehistrado mula sa araw ng kanilang kapanganakan. Alam ba talaga natin ang tunay na papel ng birth certificate sa ating buhay? O isang karapatan na isinasawalang bahala? Yan yung mga anak namin pagka katulad yan, nag-a-apply nga yung isa na pupunta ng abroad, hinahanapan ng birth certificate. Hindi rin kami makakuha dahil nga sa walang birth certificate yung mga bata. Magandang gabi. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ito ang pinalawak na pagbabantay at pagbusisi sa mga usapin at issue ng bayan ng The Veronica Chronicles. Tunay ngang walang kasing saya ang maging isang magulang. Sa sandaling mailuwal sa mundo ang isang sanggol, nagsisimula na rin ang responsibilidad ng kanyang mga magulang. Well, baby naman, the baby cried right after lumabas siya. Si mommy ngayon, in the process of sinusunod. Karapatan ng bawat batang isinisilang ang magkaroon ng pangalan at pagkakakilanlan. At bilang katunayan ng kanyang pagiging bahagi na ng lipunan, kinakailangang irehistro ng kanyang mga magulang ang araw ng kanyang kapanganakan. Ayon sa pinakahuling census ng Philippine Statistics Authority o ang dating National Statistics Office, noong 2010, mahigit 70 milyon na ang populasyon ng Pilipinas. Pero sa kabuang bilang na ito, mahigit 5 milyon ang walang anumang record ng kanilang kapanganakan. Yung mga ipinanganak kasi sa ospital o yung may mga doctors o mga midwife, mga traditional helots na nag-attempt dun sa birth, na irirehistro yan. Kasi yung mga naturang tao, sila yung responsible sa pagre-rehistro. At alam nila yon na maaari silang maparusahan kung hindi nila irirehistro yung mga birth na they attended to. Pero yung mga ipinanganak sa bahay na ang magiging responsible na tao ay yung mga magulang, ito yung karamihan sa hindi na irirehistro. Ayon pa sa PSA, malaking porsyento ng mga Pilipinong unregistered ay nagmula sa mga malalayo at liblib na mga lugar sa Pilipinas. Ilan sa mga ito ay nanganak din sa kani-kanilang mga bahay at hindi sa ospital, kung kaya't hindi agad-agad sila nakakapagrehistro. Kahirapan ang karaniwan daw nilang dahilan. Kung hindi malayo ang local civil registry office sa kanilang lugar, wala naman daw silang perang pambayad. Pero ang nakalulungkot isipin, marami pa rin sa mga Pilipino ang hindi raw alam ang kahalagahan ng pagkakaroon ng birth certificate. Ang una yan kasi walang agarang gamit o walang immediate use for the birth certificate, unlike yung death certificate na ginagamit mo for claims, di ba? Benefits. Ito kasing birth certificate, gagamitin mo pag-start mo ng pag-aaral, which is mga 4 years old, 5 years old. Although alam namin ngayon na mayroon yung mga Katoliko na hindi nila yung baptismal, hindi bibinyagan kung walang birth certificate para maging consistent yung information. So yung iba naman, hindi pa rin nila alam kung ano yung kahalagahan, kung saan-saan ginagamit yung mga birth certificate, kaya siguro hindi nila masyadong binibigyan ng pansin na mairehistro agad. At ang masakit pang katotohanan, kung wala kang birth certificate o anumang pruweba sa iyong kapanganakan, hindi opisyal na kinikilala ng Estado ang iyong pagkatao.
At ang lahat ng maaring mahalagang pangyayari sa iyong buhay, mag-uugat sa kapirasong papel na ito. Malalaki na sila. Ilang taon na pa. Ito ngayon ang pinoproblema ng ina na si Aling Nora. Binigyan kasi sila ng pamunuan ng eskwelahan ng isang buwan para isumiti ang birth certificate ng anak na si JJ. 8 taong gulang na si JJ at grade 1 sa Caloocan North Elementary School. Noong isang taon, natigil na sa pag-aaral si JJ dahil sa hindi nila naisumiti sa paaralan ang birth certificate ng bata. Ay kasi kay Aling Nora, hindi raw niya alam na kinakailangan palang iparehistro ang bata. Hindi rin daw lisensyadong midwife o hilot ang nagpaanak sa kanya, kaya't wala rin daw tumulong upang mairehistro ang kapanganakan ng anak. Yun na nga ma'am, nung i-enroll ko sila, hinanapan po ako ng birth certificate. Eh sabi ko wala po akong birth certificate. Ngayon, ang ginawa ko, kumuha ako ng no record. Ayun po ang pinakita ko, hindi po tinanggap. Hindi pa rin. Ngayon, ang ginawa ko, lumapit po ako sa chairman. Humingi ng sa kanya tulong yun. Ding anuhan niya na pinirmahan niya po yung papel, tapos ipinakita po namin sa teacher. Pero isang buwan lang po yun ang niya palugit. Ayon sa principal ng Caloocan North Elementary School na si Dr. Dulce Notario, ang birth certificate raw ang unang-una nilang hinahanap sa kanilang mga mag-aaral, alinsunod na rin sa utos ng Department of Education o DepEd. Yan ang nagiging problema namin dito. Kasi kung babasyahin natin yung DepEd number 1, 2015, DepEd order, ang nakasaad doon dapat one of the requirements para mag-enroll ang bata is the birth certificate. Kaya lang minsan nangyayari talagang ang magulang nag-i-enroll na walang birth certificate. Pero napakabait naman ng DepEd. Ang sabi sa amin, tanggapin namin, then to follow na lang yung mga birth certificate ng bata. Pero ang madalas daw nangyayari, nakikiusap ang ilang mga magulang na tanggapin pansamantala ang kanilang mga anak habang pinoproseso ang kanilang mga birth certificate. At ang pakiusapan, tumatagal hanggang tumungtong ng grade 6 ang bata. Kasi ang epekto nito, halimbawa, nag-enroll ng magulang, walang birth certificate. Paano natin malalaman ngayon kung talagang 5 years old yung bata upon enrollment kung kinder at 6 years old naman siya upon enrollment sa grade 1? Mahihirapan natin silang ma-detect kung 5 ba siya o 6 ba siya. So, kailangan ng birth certificate. Sa records, kailangan din yon. Halimbawa, syempre, pagka-graduate na siya ng grade 6 or mag-high school siya, mag-college siya, paano yun kung wala siyang documents na ipapakita? Kaya kailangan yun. Ganito rin ang sitwasyon sa D. Tuazon Elementary School sa Quezon City. Sa 3 section ng grade 3 sa eskwelahan, mahigit 20 estudyante pa ang nahihirapan pa rin makapagpasa ng kanilang mga birth certificates. Kasi ang nire-required namin NSO, di ba? Hindi naman nila ma-comply agad-agad yung NSO. So, ang binibigay nila yung galing lang ng civil registry. Diin ang principal nito na si Mrs. Honorich De Lara, binabase nila sa birth certificate ang tamang spelling ng pangalan ng isang bata na siya namang gagamitin para sa kanyang mga school records. Maging kung sapat na rin ba ang edad nito upang tanggapin sa paaralan. Kasi nakikipaglaban pa yung mga parent, nakikipagtalo. So, lagi nilang sinasabi sa susunod. Pero, hanggang maging grade 6 na sila, wala pa silang nabibigay na birth certificate. Kaya yun ang pinag-aanuhan namin, hinihigpitan pag grade 1 pa lang, o kaya kinder. Kasi nga, hanggang grade 6, wala pa silang birth certificate. Bukod kay JJ, 2 pa sa mga anak ni Aling Nora ay parehas ding hindi rehistrado.
Maging siya at ang kanyang asawa na si Mang Eddie Boy ay wala ring hawak na katibayan ng kanilang kapanganakan. Kabilang ang magkakapatid na Rosales sa ginawang pag-aaral ng UNICEF noong nakaraang taon. Ayon sa kanilang pagtataya, lumalabas na isa sa bawat 3 bata sa buong mundo ang walang katunayan ng kanilang kapanganakan. Mas mataas din ang kanilang bilang sa mga Pilipinong hindi rehistrado na umabot sa mahigit 7 milyon kumpara sa datos ng PSA na mahigit 5 milyon lang. Ngayong Agosto, inaasahang maglalabas ang PSA ng kanilang pinakabagong bilang ng ating populasyon. Kasama na rin dito ang mga hindi nakarehistro. Last year, nagkaroon ng ministerial meeting on civil registration and vital statistics sa Bangkok. At na-declare na yung 2015 to 2024 is civil registration and vital statistics decade. At meron tayong 3 objectives para sa decade na ito. Unang-unang objective is universal birth registration. Talagang 100% na pagre-rehistro ng birth. Tapos meron din tayo, yung pangalawang objective niya is to provide legal document sa lahat ng tao. So, mairehistro at talagang mabigyan sila ng kanilang birth certificate. At yung pangatlong objective, yung pag-generate natin ng timely and quality vital statistics. Kasi isang gamit din itong mga birth certificate na to bukod sa legal use, yung sa provide naman ng statistics na gagamitin ng ating government para sa pagpo-formulate ng mga policies, paggawa ng mga programa para sa mga mamamayan natin. Halos kalahating buwan na lang ang natitirang palugit ng paaralan para kay Aling Nora upang makapagpasa ng birth certificate ni JJ. Pangarap daw ng bata na maging pulis balang araw. Pero dahil wala siyang katunayan ng kanyang kapanganakan, ang mga nalalabing araw na ito ang siya na rin magdidikta ng kanyang magiging kapalaran. Yung birth certificate, gagamitin mo yan sa pagkuha ng passport. Hindi ka makakakuha ng passport o ng visa without a birth certificate. Noon lalo na nung malilit pa kami, hindi naman pala, hindi naman namin alam na hindi kailangan pala yun. Alas 7 pa lang ng umaga, ganito na ang sitwasyon sa tanggapan ng Philippine Statistics Authority sa Quezon City. Matyagang pumipilang ilan sa ating mga kababayan para makakuha ng kopya ng kanilang mga dokumento. May para sa kasal, patay, at karamihan para makakuha ng kanilang birth certificate. Tinatayang mahigit 6,000 Pilipino ang nagtutungo rito araw-araw. Kanya-kanyang dahilan. Pero iisa ang kanilang pakay. Ang masigurong nairehistro ang kanilang pangalan. Ano po yan nakuha nyo? Birth certificate po ng anak ko. O para saan po? Sa sa USA. Yung pa-abroad? Mag-visa niya, yung visa? Opo, passport. Passport? Opo, kailangan lang po namin itaguyod yung pamilya ko. Kapamilya namin. Mabilis po ba nakuha niyo yan? Opo, mabilis lang po. Nanay, bakit po kayo nandito? Ano po ng birth certificate ng apo ko? Apo niya para saan po? Sa eskwela po, grade 1. Grade 1. Ngayon lang siya kukuha ng birth certificate. Nung una, kumuha din kami, pero parang na-misplace yata namin, kaya kumukuha kami ng uli. Pero nung napanganak siya, naparegister niyo naman. Opo. Ano to? Authentication lang. O parang ganun na. Ayon sa Republic Act 3753 o ang Civil Registry Law, iniuutos ng batas ang pagre-rehisto ng kapanganakan, pagpapakasal,
at maging kamatayan ng isang tao. Pero ang pagpaparehistro ng kapanganakan ang lagi raw kinaliligtaan. Bukod sa requirements sa pag-aaral, kadalasang ginagamit din ang birth certificate sa iba't ibang transaksyon sa mga pribadong kumpanya at maging sa gobyerno. Sa pamahalaan, nagagamit nila itong batayan sa pagbabalangkas ng mga batas at pagbuo ng mga plano at proyekto na pakikinabangan ng nakararami. Pero ang pinakamahalagang dulot ng pagkakaroon ng birth certificate, ang pagtamasa sa iyong mga karapatang pantao. Yung birth certificate, gagamitin mo yan sa pagkuha ng passport. Hindi ka makakakuha ng passport o ng visa without the birth certificate. Gagamitin mo yan for enrollment, for claiming benefits para i-prove na anak ka. Nung halimbawa, may isang namatay na tao at may makiklaim. So, kung tatay mo siya o nanay mo siya or kapatid. So, proof of filiation din yon. So, maraming gamit ng birth certificate sa isang tao. To the government kasi, mas more on statistics, di ba? Kunyari, sa pamahalaan natin, nakikita natin how young is the population, how old is the population. So, nakikita mo, kailangan mo bang gaano karaming school dahil maraming ipinapanganak. So, ginagamit siya to compute yung fertility, ginagamit siya to compute yung birth rate. So, po-foresee o po-project gaano karami yung ipapanganak, ilang ospital ang kailangan. Ang nasa inyo lang dito, 4. Plano sanang mag-abroad ni Aling Nora para kumita ng malaki. Ngayon kasi, Malalaki si pa. Mang Ediboy lang ang nagtatrabaho bilang tanod sa kanilang barangay. Pero dahil wala siyang maipakitang birth certificate, ay hindi niya maproseso ang mga kinakailangang mga dokumento, lalo na ang kanyang passport. Hindi raw kasi siya sigurado kung talagang naiparehistro siya noon. Pero kayo po, wala rin birth certificate. Wala rin po, ma'am. Pati asawa nyo. Sabi niya, ma'am, wala rin daw. Bakit po hindi rin kayo nakuha ng birth certificate? Kasi nung sabi rin ni nanay ko, ma'am, nakuhaan niya ako. Pero nung kumuha ako ng birth certificate ko, ma'am, sa NSO, blanco kasi. No record No din. record. Ang sabi sa NSO sa akin, pumunta ako ng Tarlac, papail ko raw dito sa NSO. So, dahil dito parang medyo nahihirapan kayo. Hirap talaga, ma'am. Hirap. Kasi magkano lang naman ang sahod na sa barangay. Ilang beses din daw silang nag-apply sa ilang proyekto ng pamahalaan na makakatulong sana sa kanilang pamumuhay. Pero dahil kinakailangan nila magpresenta ng katibayan ng kanilang kapanganakan, ay hindi nila ito napakinabangan. Hindi doon sa probinsya namin, hindi naman kami hinahanapan ng birth certificate. Kahit, sa totoo lang nga po, hindi nga ako nakatapos ng grade 2 eh. Ay, gano'n. Pero ngayon, kailangan nyo ng birth certificate. Gusto nyo makakuha. Oo nga po kung kailangan talaga yun dahil katulad niyan, yung mga anak namin pagka, katulad yan, nag-a-apply nga yung isa na pupunta ng abroad, hinahanapan ng birth certificate, hindi rin ba? Tapos yung mga bata na sali sana sa Purbis, hindi rin kami makakuha dahil nga sa walang birth certificate yung mga bata, wala rin kami birth certificate, hinanapan kami ng birth certificate. Libre ang pagpaparehistro sa isang bagong silang na sanggol at kailangan maiproseso ito sa loob ng 30 araw ng midwife o ng ospital kung saan nanganak ang ina ng bata. O kung hindi man, responsibilidad na ng mga magulang na irehistro ang kanilang anak. Kasi yung George na sinulat ko talaga sa yung ito sa taas. Ito po? Oo. GUD. GR. Hindi po siya George. Hindi siya George. George. May R ba yan? May R. George. Ito po, George. Oh, yan. Pero yung S na yan, wala na yan. Yan, ganyan ang George ko. Paspel nga ulit, nanay. G-O-R-D. D. G. G. Ikaw tayo sa pagkakaalam mo yung spelling. Mali yun. Kahit doon sa Kaya kahit tama kayong pangalan na yan. Ito yung dito sa center, ganyan din yung spelling nila. Pero dahil wala ngang katibayan na pinanghahawakan ng mag-asawa,
Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagkakasundo sa tamang letra sa pangalan ng isa nilang anak na si George. Yan. Tapos O. O. Tapos J. Chipo. J. O yan. Tapos, E pa rin. Hindi. Yan. Hindi yan, George. Kulang ng R. Kulang ng R. Yan, George. Kasi ang sulat ko Kasi doon Georgie yan eh, Georgie, di ba? Ang tangi lang nilang pinagbabatayan ay ang Certificate of No Record na prinoseso raw noong isang buwan ni Aling Nora. Pero si Mang Eddie Boy, hindi raw sang-ayon sa spelling ng pangalan ng anak. Kunin mo yung binigay ng pastor. George. Yung papel na binigay ng pastor. Kung ano ang pangalang inirehistro ng magulang sa kanyang anak, ito na ang pagbabatayan ng lahat ng kanyang mga dokumento. Maliban na lamang kung may mali sa kanyang birth certificate. Kung ang mali ay spelling lamang, magpa-file sila ng petition sa local civil registrar to correct the spelling. Pero kung ang mali halimbawa ay iba, nag-iba siya ng pangalan, kasi maraming ganon inirehistro tapos pag bininyagan, naiiba, pinapadagdagan ng Maria o kung Jose, kung ano, di ba? So kung ginamit niya yung na ibang pangalan na hindi nakarehistro, magpa-file siya ng change of name. Depende rin sa kanya kung ang gagamitin niya ay yung nakasulat sa birth certificate, wala na tayong problema. Pero kung ang gagamitin niya ay yung iba, na hindi yun ang nakasulat sa birth certificate, magpa-file siya ng change of first name sa civil registrar pa din. Pero para makakuha ng kopya ng iyong birth certificate, kinakailangan magbayad ng 140 pesos. 15 pesos dito ay napupunta sa Bureau of Internal Revenue o BIR para sa documentary stamps. Suma total, 125 pesos ang napupunta sa PSA. Noong isang taon, umabot sa mahigit 14 na milyon ang kanilang naserbisyohan, nakatumbas ng halagang mahigit 2 bilyong piso. Sa batas kasi nakalagay civil registration is free. Libre yung pagpaparehistro. Kaya lamang sa local government code naman nakalagay din doon na authorized to collect payments yung ating mga local government units. So kahit libre yung pagpaparehistro, syempre kailangan din nila yung form, yung birth certificate form na doon. Kaya may kaunti lang siguro silang binabayaran na hindi naman talaga bayad sa pagpaparehistro. Pero sa bawat local civil registry office ng bawat syudad at munisipalidad, magkakaiba ang halaga na sinisingil para makakuha ng kopya ng birth certificate. Halimbawa na lang sa syudad ng Caloocan kung saan naninirahan ang mag-anak na Rosales. 570 pesos ang kanilang singil bawat transaksyon. Kaya nangangailangan sila ng halagang 2,850 pesos para sa kopya ng kanilang mga birth certificates. Bukod pa rito, kinakailangan din muna nilang makakuha ng Certificate of No Record na galing naman sa PSA bilang katunayan na hindi nairehistro ang kanilang kapanganakan na nagkakahalaga naman ng 140 pesos bawat isa. Pero mas malaking halaga pa ang kanilang iintindihin para sa kanilang late registration fee. Sa bawat taon kasi na hindi prinoseso ang kanilang rehistro, mapipilitan silang magmulta ng 500 piso. Sa laki ng halagang kakailanganin ng mag-anak, na isasantabi tuloy ang mga karapatan na dapat nilang tinatamasa ng dahil lang sa isang dokumento na kanilang isinawalang bahala. Yun na nga ho, yung trabaho na hindi permanente para. Kasi noon lalo na nung malilit pa kami, hindi naman namin alam na hindi kailangan pala yun. Kasi nung malilit pa ho, patay na yung nanay ko Kaya walang nag-aasikaso sa amin. 5 kaming magkakapatid, halos nagkahiwalay-hiwalay kami nung maliliit pa kami. So hindi nyo inakala na importante pala yun? Hindi namin nakala importante para yung birth certificate.
Napakahalaga po ng birth registration kasi isa po yan sa children's right na kinakailangan bawat bata ay ma-register talaga. Kahit na hindi bata, kahit sinong tao dapat po talaga human rights po natin na magkaroon ng birth registration. Yung House Bill 3753 wherein magiging libre na po lahat-lahat ang ating kapag naipasa ang batas na ito. Tuwing araw ng Huwebes at Biyernes, dumadagsa ang mga residente ng Caloocan para sa kanilang lingguhang People's Day. Huwebes para sa mga barangay na malapit sa poblasyon at Biyernes naman para sa mga taga-Caloocan North. Ilan kasi sa mga barangay ng syudad malayo sa City Hall na sentro para sa lahat ng kanilang kinakailangan transaksyon sa gobyerno. Bali itong People's Day, convergence to ng iba-ibang department. Bali kami galing CCSWD, tapos merong CRD, Caloocan Registry Department, may Health Department, Liro, yung nagbibigay din sa job fair, mga ganun. Tapos mga nagde-demo, may mga demonstration sila ng sabon, tapos nagugupit, mga hair cutting, na libre. Bali, lahat ng serbisyo namin dito, bali libre siya ang mangyayari. Dahil sa libre ang kanilang serbisyo, sinasamantala ito ng karamihan, lalo na ng mga magpaparehistro ng kanilang kapanganakan. Napakahalaga po ng birth registration kasi isa po yan sa children's right na kinakailangan bawat bata ay ma-register talaga. Kahit na hindi bata, kahit sinong tao dapat po talaga human rights po natin na magkaroon ng birth registration. Ayon sa tala ng Civil Registry ng Caloocan, noong isang taon, umabot na sa 1.5 million ang populasyon ng lungsod. Malaking bilang ito kung tutuusin, kaya't sinisikap daw nilang masiguro ang tamang dami ng kanilang populasyon. Ini-intensify namin yung aming mobile civil registry services kung saan inilalapit namin ang aming mga serbisyo sa lahat ng mga mamamayan at sila rin ay makalapit sa amin through the barangays at kami po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga barangay officials, especially yung barangay secretaries kung saan, under the law, sila po yung aming partners and focal persons. Sila ang magbibigay sa amin ng information na may mga constituents sila na unregistered pa. Si Lucy Flores ang City Civil Registrar ng Caloocan at tumatayong Pangulo ng Philippine Association of Civil Registrars. Ayon sa kanya, malaki raw ang naging tulong para sa mga residente ng Caloocan na naging sistematiko ang pagpaparehistro at pagkuha ng kopya ng kanilang mga birth certificates. Ang Caloocan kasi ang kauna-unahang syudad sa buong Pilipinas na nagkaroon ng computerized civil registration na kanilang sinimulan noong 2010. Meron po tayong facility kung saan yung nanirahan na sa Caloocan halimbawa, ngunit ipinanganak sa ibang lugar, ay maaari na ring tulungan natin. Hindi po natin irerehistro sa Caloocan, kundi kami po dito sa Civil Registry ng Caloocan ay ihahanda namin, paprocess namin lahat yung dokumento, kukunin namin mga requirements, pipirma sila ng lahat ng mga documents na kailangang ihanda, at ito po ay ipapadala namin sa Civil Registry Office o Civil Registrar kung saan po sila ipinanganak. At doon po sila marirehistro. At yung narehistrong dokumento nila ay ipapadala nila sa amin at malalaman din po ng ating aplikante sa amin na sila ay rehistrado na. Konektado rin ang kanilang system sa PSA kung saan may kakayahan din silang maberipika kung meron ngang existing registration ang isang tao.
Yes, we have digitized civil registry offices kung saan mabe-verify namin kung registered na sila dito. Katulad dito sa atin, sa Caloocan, digitize kami, malalaman namin kaagad kung sila ay may previous registration. Meron din tayong nationwide search wherein yung Philippine Statistics Authority ay pwede silang magbigay ng certification sa atin na sila ay meron ng rehistro dati pa. Sa buong Pilipinas ito. Ito rin ang nais ipatupad ni Congresswoman Juliet Uy na layong amyendahan ng Republic Act 3753 o ang Civil Registry Law. Layunin itong paigtingin at palawakin ang civil registration sa buong bansa sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Dito magkakaroon ng computerized civil registration system ang bawat local civil registry offices sa buong bansa. Mas mapapadali raw para sa mga Pilipino na irehistro at kumuha ng kopya ng kanilang mga dokumento dahil mas malapit na ito sa kanilang lugar. Ito ay isa sa mga aspeto na gusto nating mabago at gusto natin na lahat ng civil registry offices ay ma-digitize upang sa ganon yung exchange of information ay yung exchange of documents nang hindi na mahirapan ang ating mga mamamayan sa pagkuha ay mas magiging ma-facilitate. Yun po ang layunin nun at maging mabilis at ma-modernize ang civil registry services. Pero nababahala ang Philippine Statistics Authority o PSA sakaling maisabatas ito. Maaaring magkaroon daw kasi ng discrepancy o pagkakaiba sa mga impormasyon na nakasaad sa birth certificate at iba pang mga dokumento na naka-record sa local civil registry at PSA. Yung ina-strengthen nila yung local. Actually, yung digitization is not for PSA but for the local. For the local. Kaya nga medyo may ano kami dyan. Meron kaming disagreements. We cannot address yung demand. Parang sinasabi nila, maggagawa din sila ng another database para mag-complement. Hindi, it will create confusion kasi sino na naman ang kikilalanin ng embassy, ng DFA, ng kaninong dokumento? What if hindi naman pwedeng sabihin na yung kanila, pag yung galing sa national database nila, tatanggapin na. What if may inconsistency, di ba? So, babalik din tayo dun sa issue ng inconsistency. Nakausap ko na rin yan si Congresswoman. In-explain na namin yan. Hindi ko alam sa kanila. Ini-insist nila. Matindi namang itinanggi ng Pangulo ng Samahan ng mga Civil Registrars ang maaring epekto daw ng computerization. Unang-una, in case of conflict, mayroon remedyo, mayroong pagkakaiba. Halimbawa, dito sa civil registry copy at doon sa kopya ng nasa PSA ay mayroon discrepancy. Yung Republic Act 9048 is a remedy wherein correction of whichever na napunta na error, whichever document ang may error para ma-reconcile yung discrepancy. So, merong Republic Act 9048 was we are now implementing it para sa ganon ay maiwasto yung kamalian. Hindi po papayag ang ating mga local civil registrars na patatanggal lang ng ganun-ganun lamang po dahil kami po ay mananagot bilang custodians ng lahat ng mga dokumento ng lahat ng mamamayan na nasasakupan namin. At isa pa po ay computerized po sa Philippine Statistics Authority ito at hindi rin kahit kailan na maaring ipatanggal kundi sa korte lang. It's only through the courts na pwedeng gawin ito. At sa halip na magtungo pa sa mga tanggapan ng PSA ang mga kukuha ng kanilang birth certificate, maaring sa mga local civil registry na lamang ito iproseso na malaki raw kabawasan sa kita ng PSA. Parang sabi nila, laging competition ang labanan. Hindi kami nakikikompete. Sabi namin, kaya kami nag-computerize. Kasi nga, gusto natin silbihan yung mga ipinanganak kunyari sa Manila, na nakatira na ngayon abroad o na nakatira na kung saan-saan, para nasaan man sila,
makakakuha sila ng kopya ng kanilang dokumento. Yun yung gusto namin. Hindi kami after the income in the first place. Wala naman sa amin yan kasi binabalik din naman. Talagang kami purely service to the client. Yung House Bill 3753 wherein magiging libre na po lahat-lahat ang ating kapag naipasa ang batas na ito. Kaya po kami ay humihingi ng tulong sa lahat ng ating mga legislators na tulungan tayo na mapabilis ang pagkakapasa ng ating batas na ito dahil since 1930s pa po ang civil registry law. And gustong-gusto na po sana namin maisaayos at ma-revise. Sang-ayon rin dito ang non-government organization na Plan International. Sinisigurado ng plan na naibibigay at napoprotektahan ang karapatan ng mga bata at unang-una na rito ang pagkakaroon ng kanilang birth certificate. Globally yan, ito ang problema kaya ang United Nations sinasabi na kailangan mag-register ang mga bata. So, unang-una yan ay human right. That's a basic right. Right to identity ng bata. Pag hindi ka naka-register, ang unang-unang ibig sabihin niyan, you don't exist. No? Kasi wala kang registration. You are not found anywhere. So you don't exist. Ayon kay Maha Covarrubia, Country Director ng Plan International Philippines, dapat ay libre daw ang pagkuha ng kopya ng birth certificate ng bawat Pilipino. Pero dapat ay may maigting na pagpapatupad dito ang pamahalaan upang maiwasan ang late registration. Dahil yan ay isang serbisyo dapat ng gobyerno na ang mga bata at kung sino man ang hindi registered ay may register. Now, alam ko, naiintindihan ko kung bakit ang gobyerno maaring magsabi na pag kayo nag-register ng late, meron kayong penalty. Yan ay to encourage yung registration at birth. Pero merong mga pagkakataon nga na hindi pwedeng mag-register ang birth ang mga tao, register at birth yung mga tao. So, siguro kailangan nating magtrabaho, makipag-ugnayan sa gobyerno para mapaluwag naman yan. Kasi lalong hindi makakapag-register ang mga pamilya kung merong bayan. Ayon sa plan, maiwasan din ang paglabag sa ilang karapatang pantao, lalo na ang karapatan ng mga bata. Hindi ka register. Ang hirap mong matrace kasi wala ka sa sistema. Kung hindi ka naka-register, hindi ka makakakuha ng, hindi ka pwedeng kumuha ng bank. You cannot bank account. Yeah. Hindi ka pwedeng kumuha ng passport, no? And all of those nakakonect yan sa iba't iba pang activities na gusto mong gawin as an individual, as a human being. But mostly, lalo na sa mga countries na kung saan nagtatrabaho ang plan, very critical sa amin yung trafficking. Pag hindi naka-register ang bata, mabilis mawala yung mga bata at hindi mo matitrace. Aside from the fact na hindi sila makakakuha ng mga services that they deserve to have. Sinubukan naming hinga ng panayam si Congresswoman Juliet Uy na may akda ng House Bill 3753, pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa harap ng aming camera. Sa halip, nagpadala na lamang siya ng kanyang statement sa pamamagitan ng email. Ayon kay Congresswoman Uy, malaki raw ang maitutulong ng kanyang panukala upang lalong mapaigting ng pamahalaan ang civil registration sa bansa. At prioridad daw nilang maabot at maidokumento, lalo na ang mga kababayan nating hindi rehistrado na nakatira sa mga malalayong lugar. Gusto namin ang ganun na direksyon. Pang sa ganun ay maresolba natin yung unregistered Filipinos at magkaroon tayo ng mandatory and compulsory registration ng lahat ng mga mamamayan. At ito ay isang magandang layunin na gusto nating magampanan ng lahat ng ating mga mamamayan. Narito tayo ngayon sa Caloocan City Hall Civil Registry Department para tulungan ang pamilya Rosales na makuha yung mga birth certificates nila. Pumunta po kami dito kasi nais naming humingi ng tulong para sa pamilya Rosales. Kasi nung unang punta ni Aling Nora, no record yung 3 anak niya. Pagkatapos pati sila, wala ring birth certificates.
Narito tayo ngayon sa Caloocan City Hall Civil Registry Department para tulungan ang pamilya Rosales na makuha yung mga birth certificates nila. Kasi base doon sa nakuhang mga papeles ni Aling Nora, no record silang 5. So, Proof na anak mo yan. Ito ang unang pagkakataon na magpoproseso ng rehistro ng kapanganakan si Aling Nora. Hindi lang para sa kanya, kundi Sige, maging ng kanyang sige ho. 3 anak at asawa. Pumunta po kami dito kasi nais aming humingi ng tulong para sa pamilya Rosales. Kasi nung unang punta ni Aling Nora, no record yung 3 anak niya. Pagkatapos pati sila, wala ring birth certificate. So, wala naman silang pangbayad daw doon sa, ang mahal-mahal, 570 yung sinisingil bawat isang tao. Kaya hingi sana kaming tulong para sa kanila kung ano ba pwede nilang gawin para makuha na nila yung kanilang birth certificate. Meron kaming mga programs sa City Hall wherein mariregister sila for free. And yung mga bata naman, interviewin namin sila, kukunin namin mga data, may documentation, supporting documents. Kung not married sila, pipirma sila ng mga affidavits. Meron silang ibibigay sa amin na requirements. And then, mabibigyan ko ng birth certificate ang mga bata. Ayan na. Ayan na. Isa-isang iprinisenta ni Aling Nora ang mga bitbit na dokumento sa local civil registry na nagpapatunay ng araw ng kanilang kapanganakan. Ilang mga identification cards at papeles na sila ang tunay na mga magulang ng mga bata. Dumaan din sila sa interview upang masigurong tama ang mga impormasyon na kanilang isinulat. Dito naman. Jericho. Oo. April 30, 2001. 2011. Si ano. Oo, magkakasunod sila, no? Sige, okay. Wala pa siya nito, ano? Nag-negative din po siya. ko na makakuha sa inyo. Na-verify na din po namin. Tapos kayo po, meron po kayong pipirmahan na affidavit to use the surname of the father. Ito po kasi ay hindi po kayo kasal. Para magamit po yung apelyido ni Sir ay kailangan pumirma po kayo ng inyong affidavit na pumapayag kayo na ipagamit ang apelyido ninyo sa mga bata. Ano po? So, pipirma po kayo nito. Meron din po kayong pipirmahan dito, Mrs. Ano? Saan po? Dito po, sir. Dito po. Isusulat din po. Isulat niyo po pangalan ninyo dito. Yan. Tapos pipirma po kayo doon. Ito po, sir. Sige. Sa araw na ito, magtatapos ang problema ni Aling Nora sa pag-aaral ng anak na si JJ. Masisigurado na rin niyang matatanggap din sa eskwelahan ang 2 kanyang mga anak. Maaari na rin siya mag-apply at magkaroon ng maayos na trabaho. Matatamasa na rin ng kanilang pamilya ang kanilang mga karapatan bilang mga Pilipino at maituturing na bahagi ng isang lipunan. Pangalan po ng mga bata dito. Mga bagay na Tig-isa matagal na nila. sana nilang naranasan Tig-isa nila. kung hindi nila binaliwala ang kahalagahan ng pagpaparehistro ng kanilang kapanganakan. At habang pinoproseso ang kanilang mga dokumento, nakita ng local civil registry ang kopya ng birth certificate ni Aling Nora. Katunayan na nairehistro pala siya ng kanyang ina. Kuha na namin po sa PSA. Meron din po kasi tayong Servilis, NSO Servilis dito. So, nahanap na namin. Meron na siyang registration dati sa Tarlac. Aling Nora, ayun ang inyo. Certificate. At dahil hindi pa naikakasal si Aling Nora at Mang Eddie, pumirma na rin si Mang Eddie ng isang affidavit na formal niyang kinikilala ang 3 anak at pumapayag siyang gamitin ang kanyang apelyido. So, ihahanda ko po yung birth certificate nyo dito at aking ipapadala doon sa San Rafael. So, hindi na niya kailangan, San Pascual. hindi na niya kailangan magpunta pa sa Masbate. Hindi na po kailangan. Hindi na. Ang mga dokumento naman ni Mang Eddie Boy ay padadala sa San Pascual Masbate Civil Registry upang mairehistro.
at inaasahan niyang makukuha ito sa loob ng 1 buwan. 10 araw naman ang hihintayin para sa birth certificates ng mga batang sina JJ, Jericho at George. Congratulations! So, pwede na sila mag-aral. Oo, sige. So, sana after 10 days, balik kayo ha. Para makulang yung yes. Bawat tao ay may karapatan na magkaroon ng pangalan. Karapatang di dapat kaligtaan at kalimutan. Karapatang nag-uugat sa pagkakaroon ng katibayan ng kapanganakan. Paulit-ulit naming ididiin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng birth certificate. Ito ay pangunahing karapatan na dapat ay responsibilidad ng magulang at pamahalaan. Karapatang magkaroon ng pangalan. Katibayan ng iyong kahalagahan sa lipunan. Isang pirasong papel lang ito kung ating tutuusin. Pero ang katotohanan, malaki ang ginagampan ng papel sa ating buhay. Para po sa inyong mga mungkahit komento sa aming programa, ipadala lamang ang inyong mensahe sa aming mga social media accounts. Magandang gabi. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ito ang pinalawak na pagbabantay at pagbusisi sa mga usapin at issue ng bayan ng The Veronica Chronicles.